Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po kaang Ambo. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking naging karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bagwis para na rin sa aking proteksyon. Lumaki ako sa isang maliit at payapang baryo sa bayan ng Pila, Laguna. Tahimik ang lugar namin. Yung tipo ng baryong kapag alas 7 pa lang ng gabi, halos lahat ng bahay sarado na. Ang mga ilaw sa poste, dilaw at mahina. Ang simoy ng hangin, malamig, at may halong amoy ng dama at kahoy. Walang masyadong sasakyan. Minsan lang dadaan ang tricycle at kapag dumaan yon, naririnig mo pa rin ang ugong ng makina kahit matagal na itong lumayo. Sa araw, buhay ang baryo. May mga bata sa kalye, naglalaro ng tumbang preso o sipa. May mga tindahan sa kanto na nagbebenta ng tinapay, kape at soft drinks sa bote. Pero pagdating ng gabi, iba ang tahimik. Iba yung katahimikan ng baryo namin kapag humihinto na lahat. Parang may nakikinig. Parang may nag-aabang. Ang bahay namin nasa gitna ng dalawang lumang bahay. Parehong may dingding na kahoy at bubong na yero. Sa kaliwa, bahay ng mag-asawang Mang Dado at Aling Mila. Laging nakabukas ang radyo kahit gabi. Sa kanan, bahay ni Aling Sabel. Tahimik, laging nakasara. Si Aling Sabel, matagal na siyang nakatira doon. Bata pa lang ako nandun na siya. Matanda na siya noon pa, kaya hindi ko alam kung ilang taon na talaga siya ngayon. Maputla ang balat, manipis ang buok at laging nakaputing bestida na luma na pero malinis. Mahina siyang magsalita, halos bulong. Pero bawat salita niya parang may bigat, parang hindi mo dapat suwayin. Mabait daw siya, sabi ng mga matatanda. Lagi siyang nagbibigay ng prutas o tinapay sa mga kapitbahay. Marunong daw siyang manggamot ng sugat. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo sa harap ng bahay niya, nag-aalaga ng mga halaman. Tahimik lang. Pero kahit ganun, hindi ako komportableng dumaan sa harapan ng bahay niya. Hindi ko alam kung bakit. Saglit, kapag bata ka pa, may mga bagay kang nararamdaman pero hindi mo maipaliwanag. Yung simpleng pagdaan mo sa tapat ng isang bahay, tapos biglang lalakas ang kabog ng dibdib mo. Parang sinasabi ng loob mo na huwag kang titingin. Ganon ang pakiramdam ko sa bahay ni Aling Sabel. Minsan, kapag napapadaan ako, parang may mga matang nakatingin mula sa loob kahit sarado ang mga bintana. Minsan naman, naririnig kong parang may kaluskos sa ilalim ng sahig. Hindi ko alam kung daga lang o iba. Isang hapon, habang naglalaro kami ng taguan-taguan sa kalsada, nagpasi siya ng isa sa mga kalaro ko si Toti na magtago sa bakuran ni Aling Sabel. Sabi ko sa kanya, "Wag dyan tol, baka mapagalitan ka." Pero ngumiti lang siya, sabay tumakbo papasok sa likod ng mga halaman. Nagtago rin ako, pero ilang minuto na hindi pa rin lumalabas si Toti. Tinawag ko siya, "Tol, labas na, tapos na yung bilang." Tahimik, walang sagot. Lumapit ako sa bakod, sumilip. Walang tao. Pero may narinig akong tunog, parang may hinihila sa loob ng bahay. Mabagal, parang pagkaladkad ng basang tela sa sahig. Napaatras ako. Tapos bigla akong tinawag ni Toti mula sa likod. "Hoy, anong tinitingnan mo?" Napatalon ako sa gulat. Sabi ko, "Akala ko nasa loob ka." Tingin lang siya sa akin sabay sabi, "Hindi ako lumapit dyan, baka kainin ni Aling Sabel." Tumawa lang ako, pero totoo yung kaba ko. Kasi kahit araw, kahit may araw pa, iba talaga ang presensya ng bahay na yon. Lumipas ang mga araw at unti-unti parang mas lalong tumatahimik ang paligid ng bahay ni Aling Sabel. Wala nang pumapasyal doon. Wala nang nag-aabot ng pagkain. Hindi na rin siya lumalabas. Pero gabi-gabi may ilaw sa loob ng bahay niya. Kulay kahel, parang siga o lampara. At minsan may maririnig kang mga kaluskos. Hindi malakas, pero sapat para magpatayo ng balahibo mo.
Isang gabi, mga 11:00 ng gabi, nagising ako sa tunog ng hangin. Binuksan ko ang bintana. Tahimik ang paligid. Pero sa di kalayuan, sa tapat ng bahay ni Aling Sabel, may liwanag. Hindi ilaw ng bumbilya kundi parang apoy. Parang may sinusunog. Sumilip ako at sa loob ng liwanag na yon, may nakita akong anino. Anino ng taong nakayuko. Parang may hinahampas o hinihiwa. Hindi ko masyadong makita pero narinig ko yung tunog. Tsak, tsak, tsak. Parang kutsilyo sa kahoy. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko maalis ang tingin ko. Hanggang sa biglang tumigil yung tunog. At sa isang iglap, parang tumingin sa direksyon ko yung anino. Napatigil ako sa paghinga. Tapos namatay ang liwanag. Itim. Wala nang liwanag. Tahimik ulit ang buong baryo. Dahan-dahan kong sinara ang bintana. Pero habang ginagawa ko yun, may naaamoy akong kakaiba. Amoy ng karne. Amoy ng dugo. At kahit sinarado ko na ang bintana, hindi nawawala ang amoy. Hanggang sa makatulog ako, yun pa rin ang amoy na nakabalot sa hangin. Kinabukasan, tinanong ko ang nanay ko, "Ma, si Aling Sabel ba may alagang hayop?" Umiling siya. "Wala na anak, matagal na yan. Bakit?" Umiling din ako sabay sabi, "Wala lang, may naamoy lang ako kagabi." Ngumiti lang si mama. Pero ako, hindi ako mapakali. Kasi habang kumakain kami ng almusal, naamoy ko ulit ang amoy ng dugo. At nang tingin ako sa labas, nakita ko si Aling Sabel. Nakatayo sa tapat ng bahay namin. Nakangiti. Pero ang mga labi niya may kulay pula. Simula nung gabing yon, hindi na nawala sa isip ko si Aling Sabel. Hindi dahil sa ngiti niya, kundi dahil sa amoy na bumalot sa paligid namin kinabukasan. Amoy na parang pinaghalong lupa, karne at dugo. Amoy na kahit anong gawin mo, nananatili. Parang kumakapit sa hangin. Parang ayam kang bitawan. 5:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin para tumingin sa bintana. At nang silipin ko, naroon pa rin siya. Si Aling Sabel, nakaharap sa bahay namin, nakatayo lang sa gitnaming daan, nakaputing bestida, walang bitbit at parang wala sa sarili. Nakatitig lang. Nang mapansin niyang nakatingin ako, ngumiti siya. Dahan-dahan. Yung ngiting hindi mo alam kung mabait o may tinatago. Pagkatapos nun, lumakad siya pabalik sa bahay niya, mabagal, parang pagod na pagod. Pagpasok niya sa loob, sumara ang pinto ng walang kaluskos. Akala ko tapos na. Pero habang nag-aalmusal kami ni Mama, napansin ko ulit yung amoy. Hindi ko sinabi sa kanya, pero sumisingaw mula sa labas. Sabi ko sa sarili ko, baka may patay na hayop lang, kaya lumabas ako para silipin. Pagdaan ko sa tapat ng bahay ni Aling Sabel, mas lumakas ang amoy. Parang galing mismo sa ilalim ng bahay niya. Sinubukan kong sumilip sa mga siwang ng dingding pero madilim sa loob. Tahimik din, walang galaw, pero may narinig akong mahina. Tunog ng paghinga. Mabagal pero mabigat, parang may natutulog o nagkukubli. Kinagabihan, habang nag-aayos kami bago matulog, narinig kong may kumalabog sa labas. Hindi kalabog ng tao, kundi parang may nabagsak na mabigat. Lumabas si Papa pero wala siyang nakita. Sabi niya, siguro pusa lang yan. Pero nang pumasok siya, naamoy ko na naman. Yung amoy na yon. Yung amoy ng dugo na parang tumatagos sa ilong at hindi nawawala. Pilit kong inalis sa isip ko pero habang nakahiga ako, hindi ako mapakali. Parang may mga yapak sa labas ng bahay namin. Minsan sa bubong, minsan sa gilid ng pader. Hindi ko alam kung imahinasyon lang pero naririnig ko talaga. Lumipas ang ilang araw pero pareho pa rin. Gabi-gabi may amoy, gabi-gabi may kaluskos. At gabi-gabi parang may nakatingin sa bintana namin mula sa labas. Isang beses, sinubukan kong magpanggap na tulog. Nakadilat ako ng bahagya at doon ko nakita isang aninong dumaan sa labas. Babae, payat,
mahaba ang buhok. Nakadungaw sa bintana ng kwarto ko. At kahit madilim, alam kong siya yun, si Aling Sabel. Kinabukasan, nagpasya akong magtanong. Lumapit ako kay Mang Dado, kapitbahay namin sa kaliwa. Sabi ko, Mang Dado, napapansin niya po ba si Aling Sabel nitong mga gabi? Napatingin siya sa akin, seryoso ang muka. Tahimik muna siya bago sumagot. Bakit? May napansin ka ba? Sabi ko, parang laging gising po siya sa gabi, may amoy din minsan, parang dugo. Umiling siya. Tahimik lang yung matanda na yon, pero may mga gabi rin na parang may naririnig akong kaluskos. Akala ko pusa, pero minsan parang tinig. Napatigil siya, sabay sade, "Huwag mo nang masyadong isipin, Iho. Huwag ka lang lalapit sa bahay niya paggabi, mas mabuti yon." Pag uwi ko, hindi ako mapakali. Bakit ganun? Bakit parang alam ng mga matatanda pero ayaw pag-usapan? Bakit lahat tahimik kapag si Aling Sabel ang topic? Parang may takot silang hindi nila sinasade. Pagsapit ng gabi, bumalik ulit ang amoy. Mas matapang ngayon, parang galing sa ilalim ng bahay namin. Lumabas ako, tahimik, dala ang maliit na lampara. Walang hangin, walang alingangaw. Pero habang papalapit ako sa likod bahay, may narinig akong mahinang tunog. Parang pagdila sa kahoy. Tapos kasunod ang paghinga, mabigat, basang-basang hinga. Napatigil ako. Sinubukan kong hanapin kung saan galing. At nang tumingin ako sa likod ng bakod, may gumalaw. Isang anino, mabilis, at sa liwanag ng lampara, nakita ko saglit ang anyo ng isang kamay. Payat, mahaba, madungis, at parang may dugong natutuyo sa mga kuko. Nabitawan ko ang lampara sa gulat. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Pagpasok ko, halos hindi ako makahinga. Sinara ko agad ang pinto at mga bintana. Hindi ko sinabi kay mama, natakot lang ako. Pero habang nakahiga ako, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko, pero alam kong hindi tao yon. Kinabukasan, bumalik sa normal ang baryo. Parang walang nangyari. May mga batang naglalaro ulit sa labas, may naglalambas sa poso. Pero ako, tahimik lang ako. Nakatingin lang ako sa bahay ni Aling Sabel. Sarado ulit. Walang tao. Pero sa ilalim ng araw, amoy ko pa rin yung amoy ng dugo. At sa isang iglap, naramdaman kong parang may tumitingin sa akin mula sa loob. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa tapat ng bahay niya, hindi na ako humihinga. Kasi kapag ginawa ko, parang may sumasabay sa bawat paghinga ko. At tuwing sinusubukan kong kalimutan yung amoy ng dugo, parang mas lalong lumalapit. Parang dahan-dahan niyang akong hinahatak pabalik sa bahay niya. Simula nung gabing yun, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Lagi kong iniisip yung kamay na nakita ko. Mahaba, maputla, at parang may dugong natuyo sa mga kuko. Tuwing pipikit ako, yun agad ang sumasagi sa isip ko. Yung dumi sa mga kuko, yung kaluskos na mga kuko sa lupa, yung amoy na parang bulok na karne. Ilang araw akong tahimik. Kahit mga kalaro ko, napansin na parang laging tulala ako. Sabi ni Toti, "Bagwis, ayos ka lang. Parang hindi ka na nakikipaglaro." Ngumiti lang ako, pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Paano mo nga na masasabihin na baka may aswang sa tabi ng bahay nyo kung pati ikaw mismo hindi sigurado kung totoo o imahinasyon lang? Isang gabi, habang nagbubuho si Papa ng tubig sa labas bago matulog, narinig naming mag-ina ang boses niya. "Hoy, sino ka?" Mabilis kaming lumabas. May ilaw siya lang lampara, tinututok sa tapat ng bakod ni Aling Sabel. Sabi ni Mama, "Ano yun?" Sagot ni Papa, May gumagalaw sa likod ng halaman niya. Parang may tao." Pero paglapit namin, wala na. Tahimik ulit. Walang hangin. Walang alingaw. Pero naamoy ko na naman yung amoy. Mas matindi pa. Parang may bagong kinatay. Nang pumasok kami sa bahay, nagsindi si Papa ng kandila sa altar. Tahimik lang kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain, sumilip ako sa bintana at doon ko nakita.
May liwanag sa loob ng bahay ni Aling Sabel. Hindi bumbilya. Hindi lampara. Parang apoy. Pero kulay dilaw na may halong berde. Kumikislap-kislap parang galing sa mga bote. Parang may mga garapon na may ilaw sa loob. At sa gitna ng liwanag may aninong gumagalaw. Nakayuko. Mabagal. Parang may ginagawa. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko maalis ang tingin ko. Parang may humihila sa paningin ko papasok sa loob. Hanggang sa maramdaman kong parang huminto ang oras. Tahimik lahat. Tapos bigla niyang itinaas ang ulo niya. Diretso sa akin. Sa liwanag ng apoy, nakita ko ang mukha. Si Aling Sabel, maputla, nakangiti, at sa bibig niya may tumutulong likido, pula. Napatigil ako. Hindi ko alam kung panaginip o gising ako. Basta pagdilat ko, nasa kama na ako. Sabi ni Mama, nawalan daw ako ng malay sa tapat ng bintana. Sabi ko, baka napagod lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang pagod yon. Kinabukasan, sinubukan kong huwag lumapit sa bahay ni Aling Sabel. Pero habang naglalakad ako pa uwi, may narinig akong mga bata sa tapat ng bahay niya. "Huy, may liwanag daw sa loob kagabi," sabi ng isa. "Baka may bisita siya," sagot ng isa. Pero yung isa, bumulong. "Hindi, sabi ni tatay, may tinatago raw yung matandang yan." Tinanong ko, "Anong tinatago?" Sabi niya, "Hindi ko alam. Pero sabi nila, may mga buto raw na nakalagay sa bote sa loob." Napahinto ako. Bote, kulay dilaw, liwanag. Tama nga, yun ang nakita ko kagabi. Kinagabihan, nagdesisyon akong alamin kung ano talaga yung liwanag na yun. Hindi ko alam kung tapang o katangahan, pero nilakasan ko ang loob ko. Mga alas 11 ng gabi, lumabas ako ng tahimik. Kinuha ko ang maliit kong flashlight, binalot sa basahan para hindi halata ang liwanag. Tahimik kong binuksan ang gate, lumabas sa daan at dahan-dahan akong lumapit sa bahay ni Aling Sabel. Ang lupa malamig, ang hangin mabigat. Tahimik ang buong baryo. Pati mga aso hindi tumatahol. Paglapit ko sa harapan ng bahay niya, naarinig ko ulit yung tunog. Parang paghihiwa sa laman. Tsak, tsak, tsak. Sumilip ako sa siwang ng bintana. At sa loob, nakita ko ang mga bote. Dosenang bote. May laman. Hindi tubig. Hindi langis. Kundi parang dugo. At sa loob ng mga bote, may nakalutang na mga bagay. Hindi ko agad makilala. Hanggang sa mapansin kong yung isa, may daliri. Daliri ng tao. Gusto kong sumigaw pero natigilan ako. Sa gilid ng mesa, nandun siya. Si Aling Sabel. Nakaharap sa mesa, may hawak na kutsilyo. May tinatadtad siya. Hindi ko makita kung ano pero sa ilalim ng liwanag ng mga bote, nakita kong gumagalaw yung tinatadtad niya. Parang may humihinga pa. Biglang napalingon siya. Diretso sa bintana, diretso sa akin. Hindi ako nakagalaw. Yung mga mata niya dilat na dilat. Mapula ang gilid, parang walang tulog ng ilang linggo. Tapos, nginiti niya ako. Ngiting mabagal, ngiting parang alam niyang nandyan ako. Ngiting hindi mo makakalimutan. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako dumaan. Basta pagbasok ko sa bahay, hingal na hingal ako. Sinara ko lahat ng bintana. Tinakpan ng kurtina. Hindi ko sinabi kay Mama. Hindi ko alam kung maniniwala siya. Pero habang nakahiga ako, naririnig ko pa rin sa isip ko yung tunog. Yung paghihiwa. Yung tsak, tsak, tsak. At sa bawat tunog, naririnig ko ring parang may bumubulong sa labas ng bahay namin. Mahina.
Parang pangalan ko. Bagwis. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog matapos yung gabing yun. Siguro dahil sa sobrang takot, napagod ang katawan ko kahit gising ang isip. Pero nang nagising ako kinaumagahan, parang may kulang. Parang may naiwan sa isip ko mula kagabi. Isang boses, mahina, pabulong. At kahit pinilit kong baliwalain, ramdam ko pa rin ang bawat salita, ang bawat pagbigkas ng pangalan ko. Bagwis. Hindi ko alam kung panaginip lang yon pero totoo yung taba. Parang may humahawak sa dibdib ko tuwing naaalala ko yun. Habang nag-aalmusal kami, tinanong ako ni mama kung ayos lang daw ako. Sabi niya, parang namumutla ka nitong mga araw anak, may sakit ka ba? Umiling lang ako. Wala po ma, siguro po puyat lang. Ngumiti siya pero baka sa mukha niya ang pag-aalala. Hindi ko kayang sabihin ng totoo. Kasi kahit ako, hindi ko kayang paniwalaan na may boses na tumatawag sa akin sa dilim. Lumipas ang 3 araw na parang normal. Walang kakaibang amoy, walang liwanag sa bahay ni Aling Sabel, walang kaluskos sa bubong. Inisip ko baka tapos na, baka panaginip lang talaga lahat. Pero isang gabi, habang nakahiga ako, narinig ko ulit. Mahina, mula sa labas ng bintana. Bagwis. Parang hinipan ng hangin, pero malinaw. Tinig ng babae, paos, malalim. Umupo ako sa kama, nakikinig. Tahimik ang buong paligid. Walang aso, walang hangin, walang kuliglig. Ako lang. At yung boses na yun. Bagwis, halika rito. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, parang may gustong kumawala. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin pero dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sinilib ko ang labas. Madilim. Ang ilaw sa poste mahina na, parang mamatay na. Wala akong nakita. Pero may anino sa lupa, mahaba, payat, nakatayo sa tapat ng bahay namin. Hindi gumagalaw, hindi humihinga, nakatitig lang. Alam ko ang siya yun. Dahan-dahan kong isinara ang koetina pero narinig ko ulit ang boses. Mas malapit na ngayon, parang nasa mismong gilid ng dinding. Bagwis, nakita kita kagabi. Bakit ka sumisilip? Parang may nayelong tubig na bumuho sa katawan ko. Hindi ko alam kung saan galing yung boses. Tumingin ako sa paligid, walang tao. Tapos may kumaluskos sa ilalim ng bahay namin. Parang may gumagapang, mabagal, parang hinihila ang sarili. Shh, shh, shh. Napaatras ako, halos matapilok sa kama. Naisip kong gisingin si mama pero natatakot akong baka ako lang yung makarinig. Baka isipin niyang nasisiraan ako ng bait. Kaya pinilit kong manahimik. Pero hindi pa tapos, muling nagsalita yung boses. Ngayon, nasa mismong gilid ng bintana ko. Bagwis, amoy mo ba to? At bago ko pa man isipin ng ibig niyang sabihin, sumingaw sa hangin yung amoy ng dugo. Mas matapang kaysa dati. Amoy na parang bagong katay, halong bulok at lupa. Naduwal ako pero hindi ako makagalaw. Tapos may umalawlaw na aso sa malayo. Isang mahabang alulong na parang sigaw ng takot. Kasunod nun, tahimik ulit. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla may kumaligab sa bintana. 1 beses, 2, 3. Pagkatapos, katahimikan. Hindi ko na binuksan ng kortina. Hindi ko na tinignan. Ang ginawa ko lang, nagdasal ako ng mahina hanggang sa mapagod ako at makatulog. Kinabukasan, paglabas ko, may nakita akong bakas sa lupa sa tapat ng bintana namin. Hindi yapak ng tao, parang kamay. Malalaki ang daliri, matulis ang dulo parang mga kuko ng hayop. Pero may isang bagay na nakapagtataka. Ang bawat marka, basang-basa pa rin ng pula. At sa ilalim ng araw, kitang-kita kong hindi yun pintura. Dugo talaga. Sinabi ko to kay Mang Dado. Tahimik lang siya habang tinitignan yung lupa. Tapos bumulong siya sa akin. Bagwis, iwasan mo na yung bahay ni Aling Sabel. Huwag ka nang lalabas kapag gabi. Lalo na kapag naaamoy mo na naman yung amoy ng dugo. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Kasi kapag tinawag ka na, mahirap nang makaalis. Mula noon, tuwing naririnig ko yung boses sa gabi, tinatakpan ko ng una ng tenga ko. Pero kahit anong gawin ko, naririnig ko pa rin. Parang pumapasok sa isip ko, hindi sa tenga. At sa bawat bulong niya, mas nagiging malinaw. Bagwis, halika na.
Gusto kitang makita ulit. At minsan, sa pagitan ng dilim at antok, naririnig kong tumatawa siya. Mahina, malalim, parang nasa loob na ng bahay namin. Hindi ko na alam kung ilang gabi na akong puyat. Simula nung marinig ko ang boses na yon, hindi na ako mapakali. Tuwing papatayin ko ang ilaw, parang may nakatingin. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, parang may gumagalaw sa sulok ng kwarto. At tuwing nagigising ako, laging may amoy sa hangin, yung pamilyar na amoy ng dugo. Sinubukan kong huwag pansinin. Sabi ni Mama, baka pagod lang ako sa kakaisip. Pero gabi-gabi, pareho pa rin. Tahimik lahat. Pero sa gitna ng katahimikan, may mga tunog na hindi ko may paliwanag. Minsan, kaluskos sa bubong. Minsan, kalansing sa bintana. At minsan, yung mahina't basang yapak sa labas ng bahay. Isang gabi, hindi ko na talaga kinaya. Nagpasya akong harapin kung ano man yon. Kumuha ako ng maliit na itak ni Papa sa ilalim ng kama, tapos naupo ako sa gilid ng bintana. Sabi ko sa sarili ko, kapag bumalik ka, hindi na ako tatakbo. Tahimik lang, nakikinig lang. Ang tanging maririnig mo lang ay yung tik-tik ng orasan at hinga ko. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin. Pero nang halos antukin na ako, narinig ko ulit yun. Mahinang tawa. Hindi galing sa labas. Hindi rin galing sa isip ko. Galing sa loob ng bahay namin. Bagwis. Tapos may kasunod na tawa. Mahina, mabagal, parang pinipigilan pero hindi mapigilan. Napatingin ako sa paligid. Si Mama at Papa tulog pa rin sa kabilang kwarto. Ako lang ang gising. Pero malinaw ang naririnig ko. Ang tawa parang dumadaan sa hangin, paikot-ikot sa loob ng bahay. Minsan sa kusina, minsan sa sala, minsan sa likod ng pinto. Pinilit kong huwag gumalaw. Baka kung ano man yun, mapansin ako. Pero habang tumatagal, mas lumalakas yung tawa. At doon ko napansin, hindi lang iisang boses, parang dalawa. Isa matanda, isa bata, nagkakatawanan sila. Mahina sa una, tapos sabay-sabay na parang nagsasabayan sa bawat paghina mo. Tapos biglang katahimikan. Huminto yung orasan. Walang hangin, walang kuligklig. Parang tumigil ang oras. Tapos may kaluskos sa sahig. Yung tipong maririnig mo lang kapag naglalakad ng nakapaang isang basang tao. Shk! 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 Dumadaan sa labas ng kwarto ko hanggang sa tumigil sa tapat ng pinto. Narinig ko parang may huminga. Mabigat. Basang-basa. Bagwis. Mahina pero malinaw. Gising ka pa ba? Hindi ako gumalaw. Hawak ko yung itak, nanginginig ang tamay ko, pero yung boses, parang mas lalo akong nilalapitan. Bakit hindi ka sumilip ulit sa bintana, Bagwis? Tapos, tok, tok, tok. 3 katok. Dahan-dahan. Mula sa pintuan ng kwarto ko. Gusto kong sumigaw, pero wala akong boses. Tanging sigaw na lumalabas sa dibdib ko ay yung kaba. Tapos may isa pang tunog. Yung kaluskos ng kuko sa hahoy. Dahan-dahang dumudulas pababa sa pintuan, parang may dumadampi. Tapos katahimikan ulit. Matagal. Parang ilang minuto akong nakaupo lang, hawak ang itak, nanginginig. Hanggang sa narinig ko ulit yung tawa. Ngayon, nasa mismong likod ko na. Mahina lang, pero ramdam ko ang init ng hininga. Napatakbo ako palabas ng kwarto. Tinakbo ko ang silid ni Mama. Ginigising ko siya. Nanginginig pa yung boses ko. Ma, may tao sa bahay! Naririnig ko! Pero pagtingin ko sa paligid, walang kahit sino. Tahimik lang. Si Papa, agad bumangon.
Kinuha yung lampara, sinilip lahat ng sulok ng bahay. Wala, ni isang bakas. Pero yung amoy, nandun pa rin. Yung amoy ng dugo, halong usok, parang galing sa ilalim ng lupa. Sabi ni Papa, baka daga lang yan anak, matulog ka na ulit. Pero alam kong hindi daga yun. Walang dagang marunong tumawa. Pagbalik ko sa kwarto, naamoy ko ulit yun. Mas matindi pa. At sa gilid ng kama ko, may nakita akong mga bakas ng paa. Basang-basa at hindi paa ng tao. Masyadong mahaba ang daliri. Masyadong matulis ang dulo. Napaupo ako sa sahig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tapos sa pagitan ng dilim, mula sa labas ng bintana, may narinig akong boses. Bagwiz! Nakakatawa ka kapag natatakot ka. At kasabay nun, narinig kong muling tumawa siya. Mas malakas, mas malakit, parang nasa mismong loob na ng bahay namin. At nang lingkuin ko ang bintana, may pares na matang nakasilip. Pulang-pula, nakangiti. Si Aling Sabel. Simula nung gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit pumikit ako, nakikita ko pa rin yung mga mata ni Aling Sabel sa labas ng bintana. Pula, nakangiti, at hindi kumikislap kahit konti. Tuwing pipilitin kong isipin na panaginip lang lahat, may mga bagay na sumisira sa paliwanag, gaya ng mga basang bakas ng paa sa sahig kinabukasan at yung amoy ng dugo na hindi maalis kahit ilang beses ko nang sinabuyan ng sabon ng kwarto ko. Sabi ng Papa, baka daga lang talaga yon, pero alam kong hindi. Ang mga daga hindi marunong ngumiti at ang mga daga walang matang kasing pula ng apoy. Isang umaga, habang naglalabas si Mama sa likod bahay, tinawag niya ako. Bagwis, halika nga rito. Paglapit ko, hawak niya ang isang pirasong damit. Yung damit na suot ko nung gabing narinig ko ang tawa. May mga mantsa ito, kulay kayong bangi na parang natuyong dugo. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Sabi ko, Ma, baka kalawang lang yan. Pero habang nakatitig siya sa akin, parang alam niyang nagsisinungaling ako. Bagwis, sabi ni Mama. May nakita akong matanda sa kanto kanina. Tinitigan ako. Sabi niya, kamukha raw kita nung batang kinuha raw niya dati. Pagkarinig ko noon parang nanlamig ang dugo ko. Hindi ko alam kung biro o totoo, pero hindi ako makagalaw. Sabi ko kay Mama, sino yon? Hindi ko kilala, pero sabi niya, taga rito rin daw dati. Nakatira raw sa tabi ng ilog. Sa tabi ng ilog. Doon mismo nakatira si Aling Sabel noon. Yung kubo niya, luma na, halos gumuho na sa tagal, pero walang gustong lumapit. Sabi nila, doon daw niya ginagamot ang mga batang nilalagnat. Pero minsan, may mga batang hindi na bumabalik. Gabi yun habang nagkukulong ako sa kwarto, pinilit kong wag lumapit sa bintana. Sinara ko lahat ng kurtina, pinatay ko ilaw, pero kahit sarado na ang lahat, ramdam ko pa rin yung tingin niya. Parang nakamasid, parang nakangiti. At saka ko narinig ulit yung kaluskos sa labas. Hindi lakad, kundi parang paggapang, dahan-dahan, mabigat. Parang may hinahilang sarili niya sa lupa. Bagwis! Mahina, halos bulong. Pero kahit gaano kahina, ramdam ko ang boses niya sa tenga ko. Tapos biglang tok-tok-tok. 3 katok sa bintana. Dahan-dahan kong nilapit ang sarili ko kahit nanginginig. Pagtingin ko sa pagitan ng kurtina, wala. Pero bago ko pa maibaba yung tela, may 2 matang lumitaw. Hindi lang pula ngayon, parang may apoy sa loob. At sa ilalim ng mga matang yon, may ngiti. Yung ngiti na hindi mo makakalimutan. Ngiti ng taong alam niyang
Takot na takot ka. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Si Papa agad bumangon. Binuksan niya yung ilaw sa labas, sinilip ang paligid. Wala siyang nakita. Pero narinig naming pareho yung malakas na lagaslas ng tubig sa ilog. At sa gitna ng tunog noon, may narinig kaming tawanan. Mahina, pero malinaw. Babae, matanda, at parang may halong halakhak ng bata. Sabi ni Papa, walang tao sa labas, matulog ka na. Pero pagbalik ko sa kwarto, sa bintana, may iniwan marka, 2 kamay, basang-basa. At sa gitna ng marka, may nakasulat. Sa mismong hamog sa salamin, gamit ang daliri. Hindi pa tayo tapos, Bagwis. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Wala akong ganang kumain. Kahit anong gawin ko, bumabalik sa isip ko yung mga mata ni Aling Sabel at yung sulat niya sa bintana. Hindi pa tayo tapos, Bagwis. Paulit-ulit na dumadaloy sa isip ko habang naglalakad ako papuntang ilog. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad doon pero parang may kung anong nagtutulak sa akin na bumalik. Tahimik sa paligid. Ang mga ibon hindi kumakanta, ang mga dahon ng saging parang nagmamatsyag. At yung hangin, malamig na parang may dumadaan na hindi mo nakikita. Pagdating ko sa gilid ng ilog, napansin kong may mga bakas ng paa sa putik. Maliit, parang pambata. Basang-basa pa kaya alam kong hindi pa matagal nang dumaan. Sinundan ko yun, dahan-dahan, hanggang sa makarating ako sa may puno ng balete. Doon, may narinig akong tawa. Mahina. Boses ng bata. Bagwis! Napahinto ako. Hindi ko alam kung guni-guni lang o totoo. Tumingin ako sa tubig at sa paggalaw ng ilog, may nakita akong anyo. Isang bata. Puti ang balat, mahaba ang buhok, at nakalubog hanggang leeg. Nakangiti. Halika rito, sabi niya. Hindi gumagalaw ang lagi niya pero malinaw kong naririnig. Matagal kitang hinintay. Napatras ako. Pero nang titigan kong mabuti, parang may kamukha siya. Ako. Parang ako nung bata pa ako. Parehong-pareho. Yung mata, ilong, pati yung hiwa sa kilay ko nung minsang nadapa ko. Ako talaga yun. Pero basang-basa at malamig ang tingin. Tapos may narinig akong yabag sa likod ko. Paglingon ko, may nakatayong babae sa lilim ng balete. Si Aling Sabel. Basang-basa rin ang kanyang buhok at may hawak siyang laruan. Luma, sira-sirar, pero pamilyar. Yun yung laruan ko nung bata pa ako. Yung nawawala nung isang araw sa tabing ilog. Sabi niya, ang laki mo na, Bagwis. Pero hindi ka dapat umalis noon. Iniwan mo kami. Hindi kita kilala, sagot ko, nanginginig. Hindi ko alam sinasabi mo. Ngumiti siya, yung ngiting mabagal at tinalim. Alam mo, ang mga batang pinipili ko, hindi basta nakakawala. Isa ka sa kanila. Lumapit siya. Bawat hakbang naririnig ko yung tunog ng tubig na tumutulo mula sa katawan niya. Tapos bigla niyang iniabot sa akin yung laruan. Sa'yo ito, di ba? Ayaw kong kunin. Pero sa hindi ko maintindihan parang may humahatak sa kamay ko. Kinuha ko yung laruan. At pagkapit ko, naramdaman kong malamig. Parang yelo, parang bangkay. Kasabay nun, narinig ko ulit yung tawa ng bata. Ngayon nasa paligid ko na. Marami sila. Mga tinig ng bata, nagtatawanan, umiikot, naglalaro. Halika Bagwis, tara na! Balik ka na rito! Ang tagal mo naming hinintay! Tapos may humawak sa paa ko mula sa ilalim ng tubig. Malamig, madulas, pero mahigpit. Hinila ako pababa. Napahiyaw ako pero walang lumabas na boses. Nakita ko si Aling Sabel, nakangiti lang habang nakatitig sa akin. At yung bata, yung kamukha ko, nakatayo sa ibabaw ng tubig, tumatawa.
Hindi ka dapat umalis noon, Bagwis. Babalik ka rin. At bago tuluyang bumigat ang katawan ko, biglang may humala ka pabalik sa akin. Si Papa. Napasigaw siya. Anong ginagawa mo dyan? Nasa pampang na pala ako. Pero yung pantalon ko, basang-basa. Hindi ko maalala kung paano ako napunta doon. Basta ang alam ko, sa kamay ko, hawak ko pa rin yung laruan. At pagtingin ko rito, may mga bakas ng kuko. At dugo. Matapos ang nangyari sa ilog, ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Si Papa, galit pa rin. Hindi niya alam kung anong talagang nakita o pero sabi niya, delikado ron, lalo na kapag hapon. Hindi ko na rin sinubukang magpaliwanag. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung totoo ba talaga ang lahat o baka nasisiraan na lang ako sa takot. Pero gabi-gabi, kahit nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung mga tawa. Hindi na lang boses ng bata, may kasama ng matanda, malalim, mabagal, at may halong paghihingalo. Parang hinahabol ang bawat salita. Babalik ka sa pila, Bagwis. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Isang umaga, pinapunta ako ni Mama sa tindahan sa kabilang baryo. Simple lang, bibili lang daw ako ng bigas. Kinuha ko ang bisikleta ko, lumabas ng bahay, at dumaan sa lumang kalsada. Tahimik pa kasi maaga pa. Ang mga bahay, sarado pa lahat. Pero sa dulo ng daan, may nakita akong mga tao. Nakapila. Parang eksaktong isena noong unang gabi kong nakita si Aling Sabel. Parehong pila, parehong lugar. At sa unahan, nandun siya. Si Aling Sabel. Nakangiti. Parang walang nangyari. Hindi basa. Hindi marumi, parang isang karaniwang matanda lang na bumibili ng bigas. Pero yung mga tao sa pila, parang walang nakapapansin sa kanya. Parang normal lang. Ako lang yata ang nakakakita ng kakaiba sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Gusto kong makasiguro. Gusto kong tanungin kung anong gusto niya sa akin. Pero habang lumalapit ako, napansin kong wala siyang anino. Lahat ng tao may anino sa kalsada, pero siya, wala. At nang humakbang pa ako ng-isa, sabay siyang lumingon, diretso sa akin. Bagwis, sabi niya. Mahinang-mahina, pero parang naririnig ng buong paligid. Ang tagal mo namang bumalik. Tumigil ako sa pagpedal. Hindi ako makagalaw. Nararamdaman kong lumalakas ang tibok ng puso ko. Tapos, ngumiti siya ng dahan-dahan. Yung ngiti niyang walang buhay. Namiss ka ng mga bata sa ilog. Ngayon, magpahinga ka na muna. Bukas, sama ka na uli sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may lamig na dumaloy sa katawan ko. Parang bigla akong nilagnat. Pinilit kong umalis, pero parang mabigat ang paligid. Ang mga tao sa pila, isa-isa nang lumilingon sa akin. Lahat sila, parehong tingin. Walang itim ang mata, puro puti, at sabay-sabay silang ngumiti. Napatakbo ako. Iniwan ko ang bisikleta ko, tinakbo ko ang pauwi. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal tumakbo. Basta pagdating ko sa bahay, basang-basa ako sa pawis. Sabi ni Mama, bakit daw ako hingal na hingal? Sabi ko, si Aling Sabel, na andun ulit sa pila. Pero pagtingin ko sa labas niyong bintana, dumadaan yung parehong mga tao. Isa-isa, tahimik, nakapila pa rin. At sa dulo, nakangiti si Aling Sabel. At parang sinasabi ng tingin niya, Hindi mo na ako matatakasan. Simula nang makita ko ulit si Aling Sabel sa pila, gabi-gabi na akong dangungot. Hindi ko na alam kung alin ang panaginip at alin ang totoo. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, parang lumulubog ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Madilim, malagkit ang lupa at amoy bulok ang hangin. Naririnig ko lang yung tunog ng mga insekto at yung malalim na hinga ng mga batang tumatawa sa dilim. Sa panaginip ko, nakatayo ako sa gitna ng putikan. Walang buwan, walang bituin, pero kita ko yung mga anino sa paligid. Mga maliliit na katawan, mga batang walang mukha. Tumatakbo, nagtatawanan, pero walang tunog ang bibig nila.
Yung halahak, nasa ulo ko lang. Parang ako mismo ang pinagtatawanan nila. Tapos maririnig ko ulit yung tinig niya. Si Aling Sabel. Bagwis! Bakit ka pa lumalaban? Paglingon ko, nandun siya. Nakatayo sa dulo ng putikan, may dalang lampara na walang ilaw. Pero kahit walang apoy, malinaw ko siyang nakikita. Nakaputi siya, pero puno ng putik ang laylayan ng damit niya. At yung mga paa niya, nakalubog sa lupa pero hindi lumulubog lang tuluyan. Parang hinahawakan ng lupa mismo. Hindi mo ba naaalala? Sabi niya, dito ka ipinanganak. Napaangat ako ng tingin. Anong sinasabi mo? Ngumiti siya. At sa unang beses, nakita kong lumapit ang mukha niya ng malapitan. Yung balat niya, parang papel. Yung mata niya, wala ng kulay. At sa ilalim ng baba niya, may sugat. Mahaba, basa pa ng dugo. Parang may pinutol dati pero hindi natapos. Hinawakan niya ang ulo ko. Babalik ka sa amin, anak ng putik. Tapos itinulak niya akong pababa. Lumunsong ako sa putik hanggang wala na akong maramdaman. Wala ng hangin, puro bigat, puro lamig. Pero bago ako tuluyang mawala, may kamay na humila sa akin paakyat. Pagdilat ko, nasa kwarto ako. Hingal na hingal, basang-basa ang mga paa ko ng putik. At sa gilid ng kama, may marka ng mga maliliit na kamay. At sa pader, may nakasulat ulit. Ngayon, mas malinaw. Isa ka sa amin, Bagwis. Matapos ang gabing yon, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Tuwing gigising ako, may putik sa sahig. Tuwing matutulog ako, bumabalik ako sa lugar na yon, sa putikan. Minsan, kahit gising pa ako, naaamoy ko yung amoy ng lupa at bulok na dahon. At palaging nandun sa isipan ko ang boses ni Aling Sabel. Anak ng putik, halika na! Sabi ni Mama, namumutla na raw ako. Lagi daw akong wala sa sarili. Sinubukan kong sabihin sa kanya ang totoo pero bago pa ako makapagsalita, biglang pumutok ang bumbilya sa kisame. Sumabog. Tapos biglang dumilim ang buong bahay. Narinig kong parang may kaluskos sa labas. Yung tunog ng basang dahon na nilalakad ng walang tsinelas. Pagbukas ni Papa ng ilaw sa lampara, may nakita kaming anino sa labas. Malaki, payat, at gumagalaw ng mabagal. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino. Si Aling Sabel. Nakatayo sa tapat ng puno ng balete sa gilid ng bakuran namin. Tahimik lang siya pero alam kong nakatingin siya diretso sa akin. Kinabukasan na pagpasyahan ni Papa na tawagin si Mang Dumeng, yung albularyo sa kabilang baryo. Dinala niya ang yangis, asin at dahon ng saging. Habang inaantay namin siya, pinilit kong wag lumapit sa bintana pero parang may humihila sa paningin ko ron. At nang sumilip ako, nakita ko ang puno ng balete. Yung parehong puno kung saan ko unang narinig ang tawa ng mga bata. Ngayon, parang may mga nakasabit sa manasanga. Maliliit na anino, gumagalaw, parang mga katawan. Pagdating ni Mang Dumeng, nagdasal siya sa gitna ng sala. May bumabalik sa inyo, sabi niya. Taga-ilog, napatingin siya sa akin. Ikaw yung tinatawag. Hindi ako nakakibo. Kinuha niya yung langis, binuhusan ang paligid ng kwarto ko tapos nagsindi ng kandila. Pero bago pa niya matapos ang dasal, biglang may malakas na hangin. Namatay ang apoy at sa labas, may sumigaw. Matinis, mahaba at galit na galit. Hindi mo siya makukuha, Mang Dumeng. Tumakbo kami palabas. Sa ilalim ng balete may nakita kaming babae, si Aling Sabel. Basang-basa, hawak ang isang laruan, yung parehong laruan na nakuha ko sa ilog. Ngayon, puno na ng putik at dugo. Bagwes, sabi niya, bakit ka nagtatago sa kanila? Hindi mo sila pamilya mo, ako ang pamilya mo. Biglang lumapit si Mang Dumeng, hawak ang bote ng langis. Binato niya ito sa lupa malapit sa babae. Sumiklab ang apoy at sa isang iglap, sumigaw si Aling Sabel ng malakas. Pero hindi parang nasusunog, kundi parang nagagalit. Hindi mo siya mailalayo. Babalik siya sa amin. Nagpatay sindi ang mga ilaw sa bahay.
Umuga ang hangin, parang may lumilipad sa paligid. At sa gitna ng sigaw, narinig ko uli ang halakhak ng mga bata. Marami sila, parang nasa paligid namin, umiikot, nagtatawanan. Hanggang sa unti-unting tumigil ang lahat. Tahimik. Walang tunog kundi yung pag-ihip ng hangin sa dahon ng balete. Pagtingin namin sa ilalim ng puno, wala na si Aling Sabel. Pero naiwan sa lupa yung laruan. At sa tabi nito, may maliit na papel. Basang-basa. Nakasulat, "Hindi mo ako matatakasan, Bagwes. Sa balete, maghihintay ako." Pagkatapos ng gabing iyon sa balete, akala ko tapos na. Akala ko nailigtas na ako ni Mang Duming. Pero kinabukasan, nagsimula ulit ang mga tunog. Sa una, mahina lang. Parang kalansing ng laruan sa sahig. Pagbukas ko ng ilaw, walang tao. Pagpatay ko ulit, maririnig ko ulit. Tapos, biglang may kaluskos sa ilalim ng kama. Mahina, pabalik-balik. Lumuhod ako at sumilip. May mga mata. Maliit, mapuputi, walang itim. 3, 4, 5, hindi ko mabilang. Pagkislap ng ilaw, wala na. Pero naamoy ko ang putik, parehong amoy ng lupa sa ilog. Pagkatapos nun, may kumatok sa pintuan namin. 3 beses. Tok, tok, tok. Pagbukas ni Papa, walang tao. Pero may naiwan na laruan sa may pasok. Yung laruang pa rin. Ngayon may nakabalot ng piraso ng buhok sa leeg nito. Baka bata lang, sabi ni Mama, pilit na kalmado. Pero nang gabing yon, narinig naming sabay-sabay ang iyakan ng mga bata. Hindi galing sa labas, galing sa kisame. Doon mismo sa ibabaw ng kwarto ko. Mahina, sabay-sabay. Parang may naglalaro habang umiiyak. Umakyat si Papa dalang lampara. Ako, naiwan sa sala. Narinig ko siyang sumigaw. Pag-akyat ko, nakita ko siyang nakatayo, nanginginig. Walang tao, sabi niya, pero nakatingin siya sa sulok ng kisame. Doon, may bakas ng maliit na kamay sa alikabok. Marami. At gumagalaw pa, dahan-dahan parang sinusulat ang pangalan ko. B, A, G, W, I, S. Pagbaba namin, sinara namin lahat ng bintana. Pero sa gitna ng katahimikan, may maririnig kaming yabag sa labas. Mga yabag ng bata, tumatakbo sabay-sabay, paikot sa bahay. Tapos, isa-isang may dumikit sa bintana. Mga mukha ng bata, maputla, putik-putik, nakangiti. Isa sa kanila lumapit sa salamin at nagsalita. "Bagwis, halika na. Naghihintay si Nana Isabel." Napaatras si Mama. Lumapit si Papa pero bago niya maisara ang kortina, may tumama sa bintana. Isang maliit na kamay. Tumulo ang dugo. At sabay-sabay silang nawala. Tahimik ulit. Pero sa sahig ng sala, may naiwan na basang yapak. Hindi lang isa, marami at lahat ng direksyon nila papunta sa kwarto ko. Simula ng gabi na may mga yapak sa sahig, hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, naririnig ko yung mga bata, yung tawa nila, yung hagip-gik na parang nasa ilalim ng kama ko lang. Minsan, mahina lang, pero may mga pagkakataon na parang nasa mismong tainga ko na. Lalo na yung isa, yung boses ng batang lalaki. "Bagwis," sabi niya, "hindi mo naman talaga sila pamilya mo, di ba?" Napadilat ako, walang tao, pero sa dingding may anino. Hindi gumagalaw kahit ako gumalaw. Maliit lang, parang bata, pero matulis ang mga daliri. At habang nakatingin ako, unti-unti siyang gumalaw kahit walang liwanag. Parang buhay yung dilim. Kinuha ko yung lampara at binuksan. Pagliwanag ng apoy nawala yung anino. Pero sa salamin ng aparador, nakita ko siya. Nakatayo sa likod ko. Putik-putik ang buong katawan pero yung mga mata niya parang tubig. Walang kulay pero gumagalaw. Tumingin siya sa akin, ngumiti. "Naaalala mo ako?" tanong niya. "Kasama mo ako noon sa ilog.
Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ulit yung bata. Bago ka pa nila tinanggap, kasama mo na ako. Pero kinuha ako ni Nanay Isabel. Hindi ako makapagsalita. Lumapit siya. Bawat takbang niya nagiiwan ng basang bakas ng putik sa sahig. Hanggang sa tumigil siya sa harap ko. Hindi ka dapat nandito, Bagwis, sabi niya. Hindi mo sila pamilya. Kami ang sayo. Sinubukan kong umatras pero biglang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pagharap ko ulit, wala na rin yung bata. Pero yung lampara biglang namatay. At sa dilim, narinig ko ang daan-daang yabag ng maliliit na paa. Parang pumapasok sa kwarto ko, parang pumapalibot sa kama ko. Tapos sabay-sabay silang nagsalita. Halika na, Bagwis! Halika na! Naramdaman kong may humila sa kumot ko. 1, 2, 3. Tapos may malamig na hangin na dumaan sa ilalim ng kama. Tumakbo ako palabas ng kwarto pero bago ko mabuksan ng pinto, narinig ko yung boses ni Aling Sabel. Tahimik pero malinaw. Nakita mo na ba ang sarili mo? Bagwis? Tignan mo sa salamin. At sa salamin ng kwarto, hindi ko nakita ang sarili kong mukha. Mukha ng bata ang nandon. Maputla, putik-putik at nakangiti. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Mang Dumeng. Nakita niya raw ako sa tindahan pero hindi raw ako lumingon. Nakita niya lang yung anino ko pero ibang-iba raw ang galaw. Sabi niya, kailangan na naming mag-usap. Pagdating niya sa bahay, tahimik lang siya. Tinitigan niya ako habang hawak yung bote ng langis. Bagwis, sabi niya, may dapat kang malaman. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ka nila tunay na anak? Parang huminto yung mundo. Hindi agad pumasok sa isip ko yung narinig ko. Pero yung dibdib ko, biglang kumirot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Nung bata ka pa, natagpuan ka sa may ilog ng Kaliraya. Mag-isa ka, balot ng putik, at walang iyak. Sabi ng mga tao noon, galing ka raw sa Pampang, kung saan madalas may nakikitang mga anino ng bata sa dapit hapon. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang sabi ng mga matatanda noon, tuloy ni Mang Dumeng, may mga bata raw na kinukuha ng isang nilalang sa ilalim ng putikan. Yung iba, hindi na bumabalik, pero may ilan na ibinabalik niya para tumira kasama ng mga tao. Tumingin siya diretso sa mata ko. At isa ka ron, Bagwis. Parang nawala yung hinga ko. Lahat ng nararanasan ko, yung putik, yung boses ni Aling Sabel, yung mga batang lumilitaw, biglang nagkakabit-kabit. Tinanong ko si Mang Dumeng, bakit ako ibinalik? Hindi ko alam, sagot niya. Pero mula noon, may matandang babae sa kabilang baryo na palaging nag-aabang sa pila ng palengke. Sabi niya, hinahanap daw niya ang anak niya. Ang pangalan daw, Bagwis. Tumayo ako. Parang ayaw ko nang marinig yung susunod. Pero nagsalita pa si Mang Dumeng. Hindi kanila binigyan ng pangalan noon. Bagwis ang sinabi ng matanda. Kaya iyon ang itinawag sa'yo. Parang biglang lumamig ang paligid. Naaalala ko yung unang gabi na nakita ko si Aling Sabel. Yung pagtawag niya sa akin. Kung paano niya alam ang pangalan ko at kung paano niya sinabing, anak kita. Nanginginig na yung kamay ko. Tinignan ko si Mang Dumeng. Kung totoo yan, sabi ko, bakit hindi ko siya naaalala? Tumingin siya sa labas. May dahilan kung bakit binura ng ilog ang alaala mo, Bagwis. Pero may paraan para bumalik lahat. Paano? Tanong ko. Ngumiti siya mahina. Bumalik ka sa lugar kung saan ka unang natagpuan. Sa putikan.
Madaling araw pa lang, naglakad na ako papunta sa ilog ng Kaliraya. Hindi ko sinabi kina mama at papa. Hindi ko rin sinama si Mang Duming. Gusto kong ako mismo ang makaalam. Gusto kong makita kung totoo nga lahat ng sinabi niya. Habang naglalakad ako sa daan, tahimik lang ang paligid. Walang aso, walang ibon, kahit hangin, wala. Parang tumigil ang paligid sa oras na yun. At habang papalapit ako sa ilog, unti-unti kong narinig yung amoy. Yung mabaho, malansa, at amoy lupa ng matagal ko nang naamoy sa mga panaginip ko. Pagdating ko sa pampang, nakita ko agad yung bahagi ng lupa na parang nilamon ng tubig. Malambot, madulas, at may mga marka ng malilit na yapak. Mga yapak ng bata. Sinubukan kong lapitan pero lumubog agad yung paa ko sa putik. Hanggang tuhod, hanggang bayawang. Pero imbis na matakot, parang may kung anong humihila sa akin para magpatuloy. Habang lumalalim ako sa daan, may naririnig akong bulong. Marami sila, pero pamilyar. Mga boses ng bata. Bagwis, bumalik ka na. Ang tagal mong nawala. Hinahanap ka ni nanay. Paglingon ko, wala akong nakikita. Pero sa ilalim ng tubig putik may mga aninong gumagalaw. Mabilis, parang mga kamay na umaabot sa akin. At bago pa ako makaalis, biglang may humawak sa paa ko. Malamig, mahigpit. Hinila ako pababa. Napabagsak ako sa gitna ng putikan. Lumunsong ang buong katawan ko. Wala na akong marinig kundi mga bulong at tawa. Hanggang sa may liwanag na lumitaw sa ilalim. Isang babae, nakaputi, nakangiti. Si Aling Sabel! Anak, sabi niya, ang tagal mong bumalik. Nagtatalo yung utak ko kung tatakbo ba ako o lalapit pero habang nakatingin ako sa mukha niya, parang may sumisikip sa dibdib ko. Parang totoo yung nararamdaman kong lungkot. Bakit ako? Bakit mo ako kinuha noon? Lumapit sa hawak yung lamparang walang apoy. Dahil ikaw ang unang ipinanganak sa pagitan ng mundo ng tao at ng putikan. Ang dugo mo ang nagbukas sa daan. Nanginig ako. Hindi ako kabilang sa inyo. Ngumiti sa, hindi mo na kayang piliin bagwis. Ang dugo, hindi mo tinatakasan. Hinawakan na yung ulo ko at sa sandali yun, bumalik lahat ng alaala. Yung gabing tumakbo si mama sa ilog, yung sigaw niya habang may mga kamay na humihila sa kanya. At ako, sanggol pa lang, nasa bisig ni Aling Sabel. Hindi ka dapat kinuha ng mga tao pero ako mismo ang nagbigay ng sa kanila ng pagkakataon. Ngayon, kailangan mo nang bumalik. Naramdaman kong bumigat ang katawan ko. Parang hinihigop ulit ng lupa. Hindi, may sarili na akong buhay. Ngumiti siya, pero yung ngiti niya, malamig. Hindi mo kayang takasan ang pinagmulan mo. At sa huling sandali, bago ako tuluyang lamunin ng putik, may kamay na humila sa akin paakyat. Pagdilat ko, nasa pampang na ako, si Mang Dumeng. Basang-basa, hingal na hingal. Hindi pa ngayon, sabi niya, hindi ka pa niya makukuha. Pagkatapos akong iligtas ni Mang Domeng, halos hindi na ako makagalaw. Nilinisan niya ako ng asin at langis pero kahit anong dasal niya, hindi na naalis yung amoy ng putik sa balat ko. Sabi niya, hindi pa tapos bagwis. Kung gusto mong tuluyang maputol ang tali mo sa kanya, kailangan mo siyang harapin sa huling pagkakataon. Ayoko na sanang bumalik. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang mga bata. Mas mahina na nga lang, parang malayo. Pero nandyan pa rin. At sa panaginip ko, laging may liwanag ng lampara sa dulo ng dilim. Laging nandun si Aling Sabel. Laging nakangiti. Isang gabi, tumayo ako. Hindi ko na sinabi ka na mama at papa. Kinuha ko yung lumang lampara ni Mang Domeng at naglakad papunta sa balete. Tahimik lang ang daan. Hangin lang. At yung kaluskos ng mga tuyong dahon. At habang papalapit ako, napansin kong maliwanag ang ilalim ng puno. Hindi galing sa buwan. Galing sa apoy, sa lamparang hawak ni Aling Sabel. Nakatayo siya ron.
Nakaputi pa rin. Pero ngayon, putik-putik ang mukha niya. Ang mga mata niya, walang kulay. Gumiti siya nang makita ko. Anak, sabi niya. Salamat at bumalik ka. Huminga ako ng malalim. Hindi mo ako anak. Gumiti siya ulit. Hindi mo maitatanggi, Bagwis. Ang dugo mo galing sa akin. Ang hininga mo galing sa putikan. Pero ang puso ko, sabi ko, hindi mo pag-aari. Tumigil siya. Parang nagbago ang mukha niya. Biglang naging matanda, tuyo at galit. Lahat ng nilalang na binigyan ko ng buhay akin at hindi ka pwedeng maging iba. Biglang lumakas ang hangin. Umuga yung mga sanga ng balete. Parang may mga kamay na umaabot sa akin. Yung mga batang anino nagsilabasan, nakapalibot sila sa amin. Naririnig ko ang iyak, ang tawa, ang mga pangalan. Lahat sila, mga batang kinuha niya. Tinignan ko sila. Hindi ko kayo kalaban, sabi ko. Kung gusto niyong makalaya, tulungan niyo akong tapusin to. Tumigil ang hangin. Tahimik. Tapos isa-isa, lumapit yung mga bata sa akin. May hawak silang putik. Inilagay nila sa paligid ng puno. Habang si Aling Sabel sumisigaw. Hindi niyo ako kayang talikuran. Ako ang nagbigay ng buhay sa inyo. Itinaas ko yung lampara ni Mang Domeng at sinindihan. Umilaw ang apoy. Mas maliwanag kaysa dati. Nang idikit ko ito sa lupa, biglang kumalat ang liwanag sa buong paligid. Yung putik, nagningning. Yung mga bata, unti-unting naglaho. At si Aling Sabel, sumigaw, malakas, matinis, parang pumuputok ang hangin. Bagwis! Hindi pa ito ang wakas, ang dugo mo! Hindi na niya natapos. Lumusob sa kanya ang liwanag at sa isang iglap, wala na siya. Tahimik ulit ang paligid. Pagdilat ko, umaga na. Wala nang bakas ng putik, wala nang mga bata, wala na si Aling Sabel. Pero sa lupa, naiwan yung lampara. Basag na, pero may liwanag pa sa loob. Isang maliit na apoy, mahina pero buhay. Dinala ko yung pauwi at mula noon, hindi ko na ulit narinig ang mga bata. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, may amoy pa rin akong naaamoy sa hangin. Mahina lang, pero pamilyar. Amoy lupa, amoy putikan. At minsan sa dulo ng panaginip ko, may naririnig akong boses na pabulhon. Hindi pa tapos, anak ng putik. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Tahimik na ulit ang buhay namin. Wala nang mga yapak sa sahig, wala nang iyakan sa kisame. Si Mama at Papa unti-unti nang bumalik sa dati. Pero alam kong sa loob nila hindi pa rin nila makakalimutan lahat ng nangyari. Ako man, kahit anong pilit kong kalimutan, gabi-gabi pa rin ako nagigising ng walang dahilan. Nasa tabi pa rin ng kama ko yung basag na lampara ni Mang Domeng. Hindi ko tinapon. Hindi na rin umaapoy, pero may bahid pa rin ang liwanag sa loob. Parang baga na ayaw tuluyang mamatay. Minsan, kapag tahimik ang gabi, parang naririnig kong kumikislap yung basag na salamin niya. At kasabay nun, amoy lupa ulit ang hangin. Mahina lang pero sapat para magpaalala. Hindi ko na nakita si Mang Domeng mula ng gabing iniligtas niya ako. Sabi ng mga taga-baryo, umalis daw siya papuntang bundok, hindi na bumalik. May mga nagsasabing may nakita raw silang liwanag gabi-gabi sa gilid ng ilog, parang lamparang naglalakad mag-isa. Hindi ko na sinubukang hanapin pa, baka siya yon o baka iba na. Minsan dumadaan ako sa lumang pila ng palengke.
Yung lugar kung saan ko unang nakita si Aling Sabel. Ngayon, wala na yung mga tindahan. Walang tao. Pero yung bangko kung saan siya nakaupo noon, nandun pa rin. Basag na, inaagnas pero buo pa rin yung forma. At sa bawat pagdaan ko, hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero parang nakikita ko pa rin yung anyo niya. Nakangiti lang. Tahimik lang. Hindi ko alam kung tapos na talaga ang lahat. Baka nagpapahinga lang siya. O baka nagbabantayan pa rin ako mula sa kabilang dako ng putikan. Pero ngayong matanda na ako, may isang bagay akong natutunan. Ang mga anino ng nakaraan, hindi nawawala. Tinutulugan lang natin sila, pero hindi umaalis. At minsan, kapag dumaraan ang hangin mula sa ilog, parang may naririnig akong mga boses ng bata. Masaya, nagtatawanan. Hindi na malungkot tulad noon. At sa tuwing maririnig ko yon, napapangiti na lang ako. Kasi alam kong sa wakas, malaya na sila. Malaya na rin ako. Pero sa pinakatahimik na gabi, kapag pinatay ko ang ilaw at pumikit ako bago matulog, may naririnig pa rin akong mahina, halos bulong na boses. Bagwis, anak ng putik. At doon ko lang maaalala na kahit gaano kalayo ang marating ko, may bahagi pa rin sa loob ko na hindi kailanman magiging tao.